Napakahalaga ng negosyo namin sa lipunan natin. Kasi isipin mo, basura na yan, napapakinabangan. Sa pagiging micro-entrepreneur, kailangan matinding matyaga, masipag, saka madiskarte. Ako po si Floricel Sanolfo, 42 years old, mula sa sentro ng Gomez sa satellite office ng Trece. Magta 9 years na ako member ng K-Co-op ngayong April. Ang negosyo namin talagang yung rubber strap lang talaga. Doon kami nag-focus. Pero nung dumating si pandemic, naisipan namin gawin tong rubber chair. Iniisip namin noon, ilalako na ba namin? Iaalok ba namin sa mga furniture? Kaso mahirap. Nakakarating kami kung saan nagmamotor pa kami. Pero sa ngayon, napakadali na ng proseso ng paghahanap ng buyer. Ipopost mo lang sa social media, post mo lang sa marketplace, post mo sa Facebook mo, gawa ka ng page. Yung nanalo, mas nakilala yung produkto namin, mas lumawak yung nararating ng produkto namin. Merong nag-alok pa sa amin, yung sila sabi na mag-post kami sa kanila ng product namin. Kaya nakakatuwa. Sabi ko, nakaka-proud naman, tayo pang nilalapitan. Etong rubber chair ko, malayo nang nararating. Nakarating na to ng La Union, Baguio, La Trinidad Benguet, Camarines Sur, nakarating na to. Nung nakaraan lang, Pangasinan. Tapos itong naglasada kami, Sambales. Yun nga, hindi ko inaakala na ang order kay Lazada talagang sunod-sunod. Ang anak ko naging scholar ng K-Co-op. Tapos yun, katulad nga yun sa MCPI, sa Bangko Sentral, nabigyan na rin ako ng award doon. Yung mismong araw ng awarding, nakakatuwa, nakaka-proud kasi hindi mo maisipin na lagi kang dugyot dito sa bahay. Tapos pagdating ng oras na doon kasama mo yung CEO, board member, mga ganon, na once in a lifetime lang talaga yun. Pagkatapos ng sa DFIA, ito naman, na-nominate naman ako sa Trias naman, sa WONG semi-finalist. Solitary building namin. Hindi naman talaga ako sanay na humarap sa mga kapwa ko micro-entrepreneurs. Hindi ko alam na yung paglabas ko pala sa comfort zone ko na marami kang matututunang mga idea sa na maia-apply ko sa pagninegosyo namin. Sa BDS hindi rin ako nagsasalita, pero ngayon parang pagkatapos kong umattend sa solitary building namin sa Trias, parang nagkakaroon na ako ng lakas ng loob na magsalita kahit papaano. Ay, yung malaking bagay yung nakuha kong award, tsaka yung prize, tapos yung laptop. Yung laptop nagagamit ng anak ko sa pag-aaral niya na hindi ko na yung time na yun talagang bibili talaga ako, ma'am. Talagang nang bumili. Tapos biglang dadating dito si Kasagana, ay ate Sel, nanalo ka ng ganito, ganyan. Tapos yung pera, yun, yung iba nakatabi, nilalaan ko kasi yun sa tuition fee ng mga anak. Tapos yung iba, dinagdag ko dyan sa puhunan namin para mas may tambak na gulong. Ang laking impact talaga, na talagang nakikilala yung produkto namin. Kasi mas nakilala kami, mas dumami yung customer namin. Hindi mo inaasahang mga kilalang tao na o-order sa'yo. Na tapos makikita nila yung produkto mo, tapos yung bilib na bilib sila sa gawa nyo. Mas naiinganyo pa kami gumawa ng ibang produkto na mas mapapabilib pa sila sa produkto namin. Sa amin kasi, ang ginagawa namin mag-asawa, hindi kami tumututok sa isang design lang. Kaya mas naiisipan pa namin, inventa pa ng kung ano-anong produkto na gawa sa goma. Sa lahat ng negosyo, lahat na yata pinasok ko, pagtitinda ng kung ano-ano, mga beauty product, nagpahulugan na rin ako ng kung ano-ano, nagtindahan, nagkantin. Pero dito sa Gulong, maliit lang ang puhunan mo, malaki ang kita mo. Ang pangalaga ng negosyo namin sa lipunan natin. Kasi isipin mo, basura na yan, napapakinabangan. Imbis na sunugin nila, itapon nila pakalat-kalat dyan, nakakasira pa ng kalikasan natin. Sa pagiging micro-entrepreneur, kailangan matinding matyaga, masipag, saka madiskarte. Kasi dito sa Gulong namin, wala kang itapon yan, walang sayang yan, lahat yan napapakinabangan. Ultimo scrap, ultimo basura, napapakinabangan namin.